Para naman sa ibang alagad ng sining, isa rin itong advokasya para pangalagaan ang ating kapaligiran. Dito rin sa probinsya ng Bulacan, nakilala namin ang visual artist na si Gilbert. Ang materyales naman na ginagamit niya sa kanyang mga obra, mga ginutay-gutay na plastic wrapper at sachet ng mga shampoo. Lingguhan kumongolekta ng mga plastic sachet at foil wrap si Gilbert na dinadala niya sa shredding facility na ito sa bayan ng Plaridel. Ang pasilidad na ito ay pinatatakbo ng isang non-government organization. Dito pinipino ang mga plastic na halos siniliit na ng glitters. Bukod sa magagamit ni Gilbert ang mga giniling na plastic sa kanyang mga obra, makakakuha rin siya ng isang seedling o punla bilang kapalit ng idinodonate niyang plastic. Isang seedling sa kada 1 kilo ng plastic. Ang nakuha namin ngayon ay talong at mamaya bibigyan pa niya ako ng sili. Gamit ang mga giniling na plastic materials, inihalo niya ito sa pintura. Aesthetic-wise, maganda siyang pampa-filler ng mga pintura. Nagkakaroon siya ng wafer-like substance na madali siyang pakapalin. Mahirap i-achieve yun kung pintura lang ang gamit mo. Sa isang art gallery na ito sa Pulilan, Bulacan, nakikita-kita ang grupo ni Gilbert. Binuo ni Gilbert ang grupong Green Arts, isang samahan ng mga post-consumer waste artists na nagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan gamit ang sining. So nakita ko na pwedeng gamitin tong artwork na to para sa mga mensahe naman para kung paano ba natin ma-visualize kung ano na ang nangyayari ngayon. At awareness na rin kung saan napupunta ang ating basura. Malaki ang ginagampanan ng mga tulad ni Mar at Gilbert kung titingnan ang tambak na problema ng basura sa bansa at sa mundo. Ayon sa environmental group na Greenpeace, pangatlo ang Pilipinas sa world's biggest polluter, kasunod lamang ng China at Indonesia. Ayon naman sa Environment Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang Pilipinas na may lampas 100 milyon na populasyon ay nakakapag-produce ng 21 metric tons ng basura taon-taon. At ang National Capital Region o NCR ang may pinakamaraming basura kumpara sa ibang lugar sa bansa. Sa kaso ng bayan ng Hagonoy sa Bulacan kung saan nakatira si Mar, makikitang tambak ang basura sa ilang bahagi ng mga wawa. Sinubukan naming kunin ang panig ng lokal na pamahalaan ng Hagonoy pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Isa rin sa mga solusyong nakikita ni Gilbert para mapigilan ang pagdami ng basura ay ang tamang edukasyon tungkol sa pagre-recycle ng mga non-biodegradable waste. Kaya naman nakipag-ugnayan sila sa ilang eskwelahan sa Bulacan para maituro sa mga estudyante ang pagpapahalaga sa kalikasan. Tulad na lamang ng mga grupo na mag-aaral na ito na masugid na nag-aambag ng mga recyclable plastic kina Gilbert. Isa lang bawat isa. Ang kapalit syempre, mga seedling galing sa NGO. Gusto namin sa maliit na edad pa lang, matutunan na agad yung ano ba ang circular economy, ano ba yung upcycling, ano ba yung sustainability, na mga malalaking salita na hindi naman agad mauunawaan ng Pilipino. So bata pa lang, ma-explain na agad sa kanila na paraan na mas maiintindihan nila through arts. Mula sa bayan ng Hagonoy, isinama namin si Mar sa Pulilan, Bulacan para ipakilala sa grupo ni Gilbert. Sa una, tila kinakabahan si Mar sa mangyayari. Dito siya sinalubong ni Gilbert at ang may-ari ng art gallery na si Andrew. Ay, oo, kamusta? Welcome to Cuarto Monte Little Gallery. Welcome to the team. Paano mo nagagawa itong ganitong katsaga? Wow! Nung narinig ko nga po yung gallery nyo, natuwa po ako kasi
Wala po akong alam na ibang gallery na ganun po yung konsepto. Correct. Kaya naisip ko rin po sa sarili ko, ang bagay ako dun. Sa isang sulok ng gallery, agad na isinabit ang mga obra ni Mar. At dito na siya naging emosyonal. Masarap lang po talaga makita nakasabit yung artwork. Masaya naman. So, di ko talaga mailabas yung emotion. Pero sobrang happy ko po talaga. Sa sandaling yun, tila nagbuklod silang mga manlilikha na may isang pagmamahal sa sining at may malasakit sa kapaligiran. Ako si Joseph Moro, kasama sa isang brigada.